Alright mga bossing, kaya naman pala talagang nabugbog si Boy Bagsik dito sa Israeli na si Seil Giries. Dahil ayon nga po sa nakababatang kapatid ni Boy Bagsik na si Boy Ungas, sa amateur pa lamang ay nakapagtala na umano ito ng 40 na laban at ang 20 doon ay tinapos sa knockout plus may kartada pa ito sa professional na 1 win and 2 losses. Pero sinabi nga po nila na itong 1 win and 2 losses daw ay sa amateur pa rin. Pero para sa akin mga boss sa professional ang kartada na ito. Bukod dyan may tangkad na 5'11 itong si Giries at lumaban ito noong taong 2022 sa super welterweight 154 pounds versus Boy Bagsik na pang flyweight lamang. Kaya naman pala bugbog dekolata ang sinapit ni Boy Bagsik dahil sa mas eksperyensado ang kanyang binangga kaya ang resulta giba. Samantala matapos naman mapanood ng Pinoy knockout artist New Zealand-based na si Lemuel-Pirate de Babro, ang mapakla na sinapit ni Boy Bagsik sa kamay ng Israeli boxer, ay nagbigay nga po ng matinding komento. Itong si de Babro, ayon kay de Babro ibigay daw sa kanya ang lalaki na bumugbog kay Boy Bagsik at bibigyan niya daw ito ng totoong exhibition sparring showdown. So para nga po kay de Babro mga boss ay sisiw lamang sa kanya ang mga height na 5'10 o 5'11. Kung ikukumpara daw sa kanyang mga nakabangga, nung panahon na amaturista, palamang siya malalaking tao daw talaga ang kanyang mga nakalaban at mukhang hindi naman nagbibiro si de Babro mga boss dahil may resibo na nagpapatunay na talagang nilabanan niya ang malaking lalaki na ito na may tangkad na 6'5". Dagdag birada pa nitong si de Babro mga boss magpasahanggang, ngayon naman daw ay malalaking tao pa rin ang kanyang mga nakakasparing sa New Zealand. Samantala hindi naman nakaligtas kay Lemuel de Babro ang magkakapatid na sila Jimwell and Eman Bacosa Pacquiao. Muli na naman po pinasaringan ni de Babro ang magkakapatid mga boss. Kung hindi niya lang alam, hindi na alam ng mga ibang tao dyan, I live in New Zealand and mostly ang nakakasparing ko, nakakalamang ko dito is 6-footer. And marami na rin akong pinabagsak. Hindi lang sa alone na, also sa mga expectation ng tao regarding sa skills ko sa boxing. But anyway, so that's the thing that I'm interested to fight that guy. Tingnan natin kung obra yan sa akin. Yun nga, sabi ko nga, susubukan na natin, hindi naman natin papatumbahin kasi ngayon magtampo, hindi na babalikan sa Pinas. Pampaikutin lang natin ang counterclockwise ng gulo. Sparring rounds lang naman. And I believe he is cruiserweight. Cruiserweight and then 5'10", 5'11 height. So para sa akin sobrang liit yan. Kumpara sa mga nakakalaban ko dito. So during my amateur journey, I fought a super middleweight guy, 6'5". And then humigit yung gulo, hilo. Yan, di pa nga umabot ng 6-footer. Yan, di pa nga nakaumabot ng 6-footer yan. Tapos middleweight lang. Tingnan natin. So subukan natin yung ano diyan, yung mangas niyan. Subukan lang ni Dash Pirate. So that is also another side quest to me si Eman tsaka Jimwell. Medyo kinakabahan nata sa akin eh. Nakabara sa amon ko eh. Sabi ko masyadong ilaw pa si Jimwell ba? Sabi ko nga hintayin ko lang siya. Si Eman 5'10" na yun ha. Kaya daw maatras pa sa akin. But anyway, So ano po ang inyong masasabi sa mga tirada nitong si de Babro? Samantala, John Riel Casimero may matinding pasaring kay Japanese Naoya Inoue. Pinost nga po ang litrato ng laban nila Luis Nery at Naoya Inoue kung saan humandusay ang mga ito sa ibabaw ng lona. Sabay may caption po ito na tumuwad daw ang dalawa. So parang sinasabi po dyan ni Casimero na ganyan din ang sasapitin nila Inoue at Luis Nery oras na makasalpukan niya ang dalawang ito. So abangan na lang natin ang rescheduled ng laban nila Luis Nery at Casimero mga boss.